At kung maririnig mo ang pangalang Allah, di ba narinig mo ang Allah, no? Ito ay pansariling patawag ng lumikha. Kung naririnig natin ang mga kababayan natin na nagsasabi, Panginoon, God, Creator, Diyos, Rab, yan ay mga titulo. Pero ang pangalang pansariling pagtangin na pangalan ng Diyos, ng Allah ay Allah, no? Ang Allah ay salitang Arabic, ang ibig sabihin, Creator of Heaven and Earth. Ano po, siya ang nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay sa atin. Kung naririnig mo naman ang pangalang Muhammad, ang pangalang Muhammad, siya po ang huling propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ay ang huling propeta si Propeta Muhammad. Tapos kung naririnig mo naman, o kaya naman halimbawa yung Quran, narinig mo ang Quran, salitang Quran? Ang Quran ito ay salita ng Allah, ng tagapaglikha. Ang kanyang, ang original na lingwahe nito ay Arabic. Ito ay isinulat ng mga sahaba at sinabi ito ni Propeta Muhammad na galing sa Allah, isinulat ng mga disipulo at nagkaroon na ng salita ng Diyos ng tinatawag na banal na Quran. Ngayon kapatid, mapapansin mo, maraming mga tao mga namatay na mga pumanaw, may natin mga kapoy-apoyan, may mga artista, may mga politiko, may mga tao na nagkamatay na. Alam mo ba na lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan? So kapatid, hindi mo ba iniisip na kung sakaling tayo naman ang sunod na mamamatay, ay tayo rin ay makakatikim tayo ng kamatayan at tayo rin ay magkakamit ng kaparusahan kapag tayo hindi maniwala sa Diyos? Sapagkat ang mga tao noon hanggang ngayon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. Sinasamba nila ang mga kahoy, rebulto, larawan. Sinasamba nila ang mga propeta katulad kay Jesus at Virgin Maria. Sinasamba nila ang mga santo-santa. Ito po ay hindi dapat sambahin pagkat silang lahat ay humihingi ng tulong at kalinga sa Allah. Ang dapat natin sambahin, pakinggan mo, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wikat ang ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain, ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ang Allah ay hindi nagkaanak, hindi ipinanganak. Ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ang tagapaglikha. Hindi siya kawangis o katulad sa kanyang nilikha. Kaya kapatid, nais kong ikaw ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Anong gagawin natin? Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kapag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso ang ganito, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Magiging kapanalig natin si Virgin Maria, si Propeta Jesus at lahat ng mga propeta. Magiging kapanalig natin sila. At ito ang napakagandang balita. Pag tayo'y dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, magkakamit tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Magiging panauhin tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, nais ko ikaw ay maging kapanalig ng mga propeta, magkaroon tayo ng assurance of salvation. Kaya aalalayan kita. Taas ang kanang kamay, ganyan lang. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Alhamdulillah. Ngayon, ikaw na ngayon ay isang kapatid sa pananampalataya at mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, ang payo ko sa aking sarili at sa iyo, sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Ano po? Sa pamamaraan ng propeta.